Alam nyo ba kung paano mag-pruning ng pakwan? Hello mga ka-agri. In this video, ituturo ko po sa inyo kung anong parts ng pakwan yung dapat natin inaalis at saan ba dapat natin papatubuin yung mga bunga. Kami na. Sa mga nagtatanim po ng pakwan or may idea kung paano mag-pruning ng pakwan, pa-share din po sa comment section kung meron kayong ibang technique para kapulutan din po ng kaalaman. Ito po yung tanim kong pakwan dito sa aking backyard kitchen garden. Ito po 4 na piraso na nakatanim po dyan sa malaking paso. Tapos ito yung ginamit kong pagkapangan, itong patungan ng manok. Nilagyan ko lang po siya ng nylon. Gumamit ako dito ng 100 na size ng nylon para gawing trellis. So ngayon ipuprune po natin itong pakwan na to. So ito pong variety na tinanim ko dito mga ka-agri, yung malalaking variety. So kapag ka malalaki po yung pakwan na itatanim natin, ang pwede lang po natin pabungahin dyan mga 1 hanggang 2 piraso lang. Kung yung maliliit naman na variety, yung mga 1 to 2 kilos lang per piece, yung tulad po ng mga dilaw na variety, yun pwede po natin siyang paramihin. Pero ito, kailangan po 1 hanggang 2 lang. So dahil 4 yung tanim natin, mga 4 hanggang 8 bunga din yung ma-harvest natin dito sa tanim natin pakwan. So ngayon ipupruning na po natin siya kasi medyo malaki na yung tanim natin pakwan. Ang gagawin po natin dito, aalisin natin lahat ng mga dahon tsaka suckers na nasa lower part. Kailangan po yung bunga ng pakwan natin nasa pang 8 nodes pataas. So kailangan po alisin natin lahat ng mga dahon at tutubong bunga, tutubong sanga dyan sa baba. So tulad dito, merong maliit na suckers na side shoots, kailangan natin siyang alisin. So bilang tayo ulit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kailangan mula po dito paakyat lang lalabas yung ating bunga. So alisin natin yan lahat ng mga dahon dyan. So makakatulong po itong pagpuprune natin para mabilis pong humaba yung ating pakwan. Tapos yung concentration ng growth niya nandun sa pinakadulo ng ating pakwan. So dito naman sa isa, ganun din, bilang tayo ng 8 dahon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hanggang dito. So lahat yan aalisin natin, yung mga dahon na yan. Yung ibang dahon pala dito may mga leaf miner. So makakatulong din yun para makontrol natin yung population ng leaf miner. Ingat lang po kayo sa paggupit kasi baka magupit po ninyo yung pinaka puno. So i-check nyo na maigi bago nyo pong gupitin yung mga dahon. Yan din po yung advice ng mga technician. Magpapatubo tayo ng bunga paglagpas po ng pang 8 nodes. So dito meron naman ulit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So hanggang dito yung aalisin natin. Yan, tingnan natin siya. So dahil po may mga leaf miner yung mga dahon, kailangan natin siyang i-dispose ng maayos. Actually pwede na natin sana ilagay dyan at pabulukin yung mga dahon na yan para maging fertilizer pa. Kaya lang may mga leaf miner. So ito po pag naging adult ulit, lilipad na naman sila dyan sa ating garden, tapos mangingitlog. Paikot-ikot lang yung cycle ng mga leaf miner. Dito naman sa isa, may nakita ako mahaba na na side shoots. Ito, yan. Although mataba siya, pero kailangan natin siyang alisin kasi dapat sa pang-8 lang siya tutubo. Ito meron pang isang side shoots ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hanggang dito. So alisin muna natin to. Ito pa. Yan. Sabi po nila kaya inaalis yung mga dyan sa lower part para una hindi siya kapitan ng mga fungus, kasi madali rin kapitan ng fungus yung mga dahon sa lower part. Tapos
para po yung nutrients makakit dun sa upper portion kung saan nandun po yung mga bunga. Kailangan wala na pong nagko-consume ng nutrients dito sa bandang baba. So ito po mahaba na. So kailangan pa rin natin siyang alisin. Yan. Huwag kayong manghinayang kasi nga ang goal natin dito magpatubo ng bunga dito sa upper portion. Dito po hindi natin siya itatoppings kasi pag tinappings natin ito, ang tendency dadami yung kanyang side shoots. Yun naman yung pamparami ng bunga, which is taliwas doon sa objective natin na magpatubo lang ng 1 hanggang 2 bunga. Kasi ang habol natin dito yung malaking bunga ng pakwan. So hindi na natin yan aalisin. Then next, i-train natin siya tulad dito. Ayan o, lumabas siya doon sa ating trellis. I-train lang natin siya na gumapang po dito sa ating pagkapangan para hindi siya kumalat. Ang mangyayari po dito, pahabain natin siya. Pagdating naman po niya dito sa taas, pababa naman po yung kanyang paggapang. So aabutan sila, yung dito sa kabila mapupunta dito, yung dito naman mapupunta po dito sa kabila. Tapos may mga bulaklak na siya, alisin pa po natin para mag-concentrate muna siya sa pagpapalago. Yan. Dito sa kabila may bulaklak na rin eh. Ito. Yan, alisin muna natin siya. Kung may tumubo din na unang bunga, alisin pa rin natin. Lalo na po pag dyan sa lower part. Yan. So ngayon wala na siyang bulaklak. So mabilis ulit humaba yung ating pakwan. Sampay lang natin siya na maayos para kumapit yung kanyang tendrils. Okay lang po yan kahit naka-bend yung mga dahon na yan. Pagka nasikatan siya ng araw, babangon din po yung mga dahon na yan. Yan. Ang maganda po dito sa makakapal na nylon, ayan o, kayang-kaya niya pong magbuhat ng mga tanim na gumagapang. So kapag may mga bunga na siya, ang gagawin natin, maglalagay pa rin tayo ng net para protektahan naman yung mga bunga. Kasi baka mapitas naman sa sobrang bigat. Ang pinapractice ko po, every time na nagpupruning ako, every time na nasasaktan yung mga tanim, nag-apply po ako ng mga organic fertilizer, parang pangbawi dun sa ginawa natin sa kanya, para maganda rin yung kanyang pagtubo. So ito, didiligan natin ulit ng some fertilizer. Yan. So ito lang din yung ginamit kong abono dito. Kung makikita po natin, mataba yung pakwan. Yan. Malalaki yung kanyang talbos. Yan. Ito po organic yung fertilizer na ginamit natin dito. Kung sa tingin nyo po nakatulong information na to, i-like nyo naman. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!